Amen? Gising na po ba ang lahat? Amen. Ayaw po ay datako na sa ating pag-aaral ngayong umaga. Sige po, bago tayo mag-slide, basahin po muna natin ang ating text ngayong umaga. Galing po ito sa Mateo, chapter 6, verse 5 and 8. Sabi po, ang agad na po ng verse ito maraming. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga mapagkunwali. Mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo sa diin, ang siya magbibigay sa iyo ng gantimpala. Verse 7, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Verse 8, huwag ninyo silang tutularan. Huwag nyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Sige po tayo doon na lang. Aming Diyos na banal, maraming salamat po sa mga ito. Salamat po sa pagkakataon kami makapag-aral muli ng inyong salita. Lord, ang nais ko lamang po siyang mangyari ngayong umaga. Kung ano yung nais mo sa amin, aming tutong may tunan, Lord, bukas po ang puso at isipan sa aming pakikinig. At Lord, tumatak po sa aming isipan ng mga nais mo sa amin. Alisin mo nga po ang naman muli ng distraction at tulungan po kami focus sa inyong salita, maging bukas at malawak ng Diyos. Gabay po ako sa bagong Diyos sa inyong tanging sa iyo lamang kami. Makapag-focus at ito lamang po ay nasa namin po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ating title sa umaga ito ay A Pleasing Conversation with God. Ating po title, A Pleasing Conversation with God. So, conversation, usually po pag nakikipag-usap tayo sa isang tao, lagi tayong maayos makipag-usap, may tendency na kailangan magalang, marespeto, kailangan may kabuluhan yung ating mga sinasabi. Minsan, bago tayo mag-usap sa isang tao, inisip muna natin ano yung magiging dialogue natin. Ano po yung magiging conversation natin. So, same with God. Pero minsan, naranasan na po ba natin na na-try na po natin makipag-usap sa tao walang kabuluhan or walang sense yung sinasabi. Dahil po siguro tayo na nakaka-relate na makipag-usap, try natin makipag-usap sa isang tao walang kabuluhan. Yung tipong walang sense yung sinasabi. Yung minsan dagdag bawas pa po ng kwento. Lalo't alam natin na walang katotohanan yung mga sinasabi, dinadagdagan pa rin yung kwento. Minsan din po na-encounter natin pag nagsasalita, yung kausap natin, puro siya lang yung bida. Naka-experience na po tayo ng gano'n. Parang pa-main character palagi. Yung habang nagsasalita siya, naisip ko, puro naman yung bida. Puro naman. Parang nag-aantay ka na mag-rebat, nag-aantay tayo na sabihin yung part namin. Pagtapos, ay, tika, ito pa pala. Alam mo, nung sa araw, may ganito pa eh. Kasi parang siya lagi yung bida. Pag nagsasalita, siya yung main character dapat. Tapos, palaging may instance na kapag nagkukwento siya, palagi siya nasusunod. May ganung pagkakataon mo pa tayo nakakausap na palagi siya nasusunod. Hindi man tinatanong. Hindi man tanongin, ito rin ba yung gusto natin? Pag-usapan o gusto ba natin itong topic na to? Basta dire-diretso pa po mga tao. Kaya, salita siya na salita. Walang kwentuhang nagaganap. Di ba pag sinabing kwentuhan, conversation, palitan ng salita. Ang tendency, puro siya lang yung nagsasalita yung kausap natin. One way lang, hindi mo siya nagiging conversation. Na-experience na po natin yung gano'n sa school, sa trabaho, kapit-bahay, sa tindahan, kung bibili ka, tumigil ng tindera, aalis ka na lang, ayaw pag tumigil. So, yung kaya pagkausap mo siya, kausap mo meron bang ginagawa, tawa ng tawa, o kaya nagsisikausap mo, nagsisiscroll na ng cellphone. Di ba, parang anong nag-feel natin? Parang hindi tayo important, parang hindi ako worthy kausap ko siya, cellphone, o kaya, di ba palagay, galaw ng galaw, silip na silip, parang nag-feel mo ngayon, nag-feel natin, parang hindi ako mahalaga sa tao ko. Kaya hindi ka, yung pinakawasak na doon, pag kinakausap ko, hindi ka tinitignan, parang hindi ka karapat dapat.
Tayo ko na-experience yun eh. Madalas na-experience ko sa gwardiya. Mga tanong, boss, tapos hindi mga nandun. Pumunta ko doon. So, feeling natin, hindi tayo importante. May time din na pag kinakausap natin, lumilipad yung isip. Dahil lumilipad na isip pagkatapos yung masabi ko silang sabihin. Mamaya magluto ko nga ng dito, tapos pagkatapos yung sabihin, nagsasalita ka, hindi ka na pinapansin. Lumilipad na yung utak niya, nasa next. Kaya hindi ka pa tapos pagsalita, babaray ka na, sabi na siya ng ibang bagay, di ba? Hindi na siya interesado sa sasabihin mo. Hindi na interesado yung tao kausap natin sa sasabihin natin. Diba? Yung pakiramdam nun, parang hindi maganda yung nararamdaman natin. Diba? Medyo nagkakaroon, hindi ako importante, hindi ako pinapahalagahan. Parang wala akong kwenta. So, meron mga taong gano'n, may mga gano'ng klaseng tao na nakakasama natin. Sometimes hindi sila aware. Sometimes aware sila talaga sila. Sadya nila, nung nag-abog ko, marami akong gano'ng kasama na laging bida, laging tama, laging may character. Pag kinontra mo, galit agad. So, dapat sila yung bida. Pag gano'n, ano madalas na ginagawa natin sa gano'ng klase ng sitwasyon? Minsan nung iniiwasan natin. Nakikita pa lang natin parating, parang pag dito siya dadaan, release tayo, parang lumabag ka sa tubo. Parang lumabag kausap, diba, nasasayang na yung oras natin sa pakikipag-usap. Ayaw ko natin kausapin. Madalas yung ganong tao, iniiwasan natin kasi wala namang kwentuhan na gaganap eh. Puro siya lang yung nagsasalita. Minsan pa para matapos na yung usapan ha, para matulungan na, ang ginagawa natin isang tanong, isang sagot na lang. Para maramdaman nila ayaw natin siyang kausap. Diba? Baka ganun yung nagagawa natin. Pero minsan ba, tatanong natin, baka hindi mo tayo aware. Madalas sa pananalangin, baka ganun din po ang pinagagawa natin. Panginoon. Baka akala ko natin, sa atin lang ang nagagawa. Pero baka hindi tayo aware, pag tayo po nananalangin, ganun din po tayo. Pag nananalangin tayo sa Panginoon, dagdag bawas yung nagagawa natin. Lord, di natin lahat sinasabi sa Panginoon. Pag nagsasalita tayo, pag nananalangin tayo, kung tayo bida. Naisip ko ba natin yun? Pag nananalangin mo tayo, parang palagi tayo nasusunod. Hindi mo natin tinatanong si Lord, Lord, ito ba yung gusto mo? Akala mo natin, yun ang tao rin, pero baka akala natin na ipagkwentuhan tayo na Lord, yun pala, one-way conversation lang yung nangyayari. Diba? Akala natin, nag-focus tayo. Pagkatapos natin manalangin, lumilipad na isip natin. Hindi na tayo interesado sa sabihin ng Panginoon. Ito ho, baka akala natin, ibang tao lang. Yung pala, baka hindi mo tayo aware, tayo rin ganun. Lord, salamat sa blessing, amen. Lord, dito na ito, amen. Diba? Lord, ganito ganyan, amen. Conversation ba yun? Hindi mo, diba? Yung sa iba, akala ko natin ganun eh. Yung sa iba, malamang ganito yung nangyayari sa atin. Sa pang-instance, sabi natin, pag partner, pagkatasyon natin manalangin, hindi na tayo nakikinig sa partner natin. Parang bumili pa ng utak natin, isip natin. Madalas po sa Panginoon, ganun po yung nagagawa natin. So, sa tingin po natin, natutuwa po ba kung nalulugan ng Panginoon sa ganitong klase ng pakikipag-usap o pananalangin? Ito po ba isang pleasing conversation with God? Hindi po. Ang pananalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. Hindi lang po ito pagkasalita natin, mapunta sa Diyos. Hindi ito paghingi lang sa Diyos. At lalong hindi po ito pagpapabida lang para sa Diyos. Lahat ng ginawa natin. Lord, ginawa ko to. Lord, nagawa ko yan. No? So, paano nga ba natin maluludan ng Diyos sa panalangin o sa pakikipag-usap sa Kanya? Hindi po ba natin ang mahabang panalangin? Hindi po ba natin maraming tsuba-tsuba or anything? Maligoy-ligoy? Sa ating pong talatang binasa, makikita po natin doon, sinabi ni Jesus, paano nga po ba ang tamang paraan ng pananalangin? Paano po ba magkaroon ng isang pleasing conversation with God? So, dapat po tayo sa ating point number 1. Sabi po sa verse 5 and 6, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo,
tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo sa tiig, siya magbibigay sa iyo ng gantimpala. So ating point number 1, mga kapatid, sa umaga ito ay be sincere with God. Be sincere with God. So, sabi po nung Huwebes, anong Wednesday sa ating prayer meeting, huwag po tayo magpagkunwari. So, hindi po natin, kanyang point number 1 po, ang point number 1, wala tayo magkunwari, diba? Huwag po tayo maging plastic. Huwag po tayo magpakitang tao. Talk to God with the right motive. Diba? Sabi po sa verse ko, ang ating binasa, tayo daw po ay maging sincere, tayo po ay maging sincere sa ating Panginoon kahit walang nakakakita sa atin. Sabi po sa binasa natin, meron po kasi mga tao na nagiging sincere lang pag merong nakatingin or may nakikinig. Gaya ng pag-ibig po natin sa tao, minamahal natin. Kahit hindi po yan nakatingin, kahit hindi po sila alam, may ginagawa po tayo para sa kanila, kasi sincere po tayo sa pagmamahal natin sa kanila. Gaya po ng pananalangin. Gaya po ng storya, alam po natin yung parable ng Pharisee and the tax collector. Ito po yung natatagpuan sa Luke chapter 18, verses 9-14. Ang storya po nito ay isang Pharisee at isang tax collector na sila po ay nanalangin. So yung Pharisee po, yung Pariseo, para lang po sa kalamala, nung nanalangin po siya ng time na yun, so, dalawa po sila, yung Pharisee at tax collector. Yung Pharisee tumayo, tapos nanalangin siya parang sabi niya, Lord, dito ako ngayon sa iyong harapan, nanalangin. So, sa nagkasong boses talaga, maraming tao sa pamilya sa niya. Ako ay isang matuwid na tao, nagpapasing ako, nagtatides. Binubuhat niya yung sariling bako para marinig ng Panginoon, para marinig ng ibang tao. So, sa pananalangin ng gano'n, meron siyang maling motibo. Yung motibo niya, nung nananalangin siya, para marinig ng mga tao. Hindi ho para mag-please ang ating Panginoon. Nagigets po natin mga kapatid, hindi ho siya sincere. Hindi ho totoo yung sinasabi niya. Kasi, in the first place, sinigaw niya eh. Sinigaw na sabi niya, hindi ako tulad ng tax collector na ito, na magnanakaw, na ganito ganyan. So, ang main goal niya, ang main motive niya, nung nanalangin siya, his prayer, his motive, was not to speak to God. His motive was to be heard by men. So, yung motibo niya nung nananalangin siya, ay para marinig siya ng mga tao sa paligid niya, para masabi, ay ito Pariseo ito, banal na banal. Ito Pariseo ito, kasi ginawa niya ito, nagpapasing siya, nag-type siya, lahat na lang nagpapubuhat ng bangko, ginawa niya. So, yun yung pinaka-motive ng Pariseo. So, hindi ho siya sincere. Hindi ho need ng Panginoon ang pabida-bida nating puso. Hindi need ni Lord ang pabida-bida nating puso. Salamat, Brother. So marami mong tao nananalangin lang para makita ng ating Panginoon. Gumagawa sila para lang makita ng ibang tao. So, sa kung example, nung nasa abroad pa po ako, marami po kasama ng Muslim na nananalangin. Meron mo kasama ng Muslim talaga na sincere magdasal. Meron din mo nakasama ng Muslim na alam ko, nagpapakitang tao lang. Madalas po kasi pag nananalangin ng Muslim, kaya tawag nila sa yung tawag. Dapat po nakaharap sila sa kung saan sumisigat yung araw. So may kwarto ho doon sa trabaho natin, meron din workplace. So may mga Muslim na pag na alas 6, papasok sila sa kwarto, kuwari sa students room, doon sila mananalangin. Meron din yung mga Muslim sa mismong workplace, kung saan sila nakakaabala, doon sila mananalangin. So sa isip-isip namin, yung mga kasama nito, pumasok sa kwarto, doon nanalangin, wala nakakita. Puro Muslim magkakasama. Tapos itong isang sa to, kung saan kami busy, kung saan maraming galaw, gumagawa, doon lumuhod at kung saan pinapakita sa amin na
kakabayan niya. So, kapareho siya. Pares di ba? Tapos may instance pa ho, pag Ramadan, fasting nila, hindi sila kumakain ng umaga hanggang gabi, alas 6. So, pinapakita ko ng ibang tao na nagkabasing sila ng pinangina. I fast my friend. I'm 2 weeks. So, sabi ko sa'yo, pakigawa mo naman to kasi mahina ako, mahina kami. Fasting. So, pinapakita ko nila yung nagpasing sila para na mahina sila. So, diba? Pinapakita nila gutom nila para nanghihina sila. So, pabida-bida. Pinapakita nila sa tao na yung ginagawa nila is more on pakita tao. Unlike yung mga kaibigan ko Muslim talaga na sincere. Ginagawa nila kahit walang nakakita, sincere sila. So, sinabi ni Jesus, yung ganitong klaseng puso, natanggap na ho nila yung kanilang reward. Masabi po sa talatang pinasa natin. So, ano ho yung reward na sinabi ng Panginoon doon? Yun po yung reward from man, from men, sa mga tao. Na, yung reward nila is na-please na nila yung tao. Hindi ho nila nakuha yung reward na galing sa Panginoon. Eh, sila po yung hindi ho sila sincere sa kanilang pananalangin, sa kanilang ginagawa. Piniplis ng ho nila is yung tao. May motibo nila sa kanilang pagpapakitang gawa ay please yung tao para masabi sila ulit ka na. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. For we speak as messengers approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts. So sabi mo sa ating binasa, our purpose is to please God, hindi ho mga tao. So, hindi ho maganda na kaya tayo magdadasal o nagpapakitang gawa para lang marinig ng mga tao. Dapat po, ang main motibo natin sa pag-usap sa Diyos ay hindi mag-please ang ibang tao, hindi mag-please lamang ang ating Panginoon. May nakakita po, wala. May nakakarinig man o wala. Dapat po ang Panginoon lang. So if we pray, tulad ng Pariseo na yun, we only please man. Or yet yung nakapaligid lang sa atin. Or yet, madalas yung prayer partner natin. Diba? Sometimes, pag yung partner tayo prayer, diba? Nagalingan natin para, sino ba? Para mag-please ba ang Panginoon? Mag-please yung partner natin. So how can we please God sa ating pananalangin? Paano po natin makalimutan ng Panginoon sa ating pananalangin? Sabi po sa verse 6, ngunit pumasok po tayo sa ating silid at doon manalangin kung saan mo walang nakita. Diba? Hindi po natural na kapag nag-prayer partner tayo, sabi ko sa partner, sandali lang, sabi, so pasok daw sa kwarto, doon manalangin na wala nakita. So hindi po ganun literal na sinasabi, baka iwan po natin yung partner natin. Mga ganon. So, ang point po doon, kapag ikaw lang mag-isa, pag tayo lang mag-isa, doon po lumalabas yung totoong motibo ng ating puso sa pananalangin. Pag tayo na lang po ba nananalangin? Katulad pa rin po ba yan na may nakakarinig? O pag tayo na lang nananalangin, Lord, yung problema ako tulong naman. Ito, salamat po. O pag may iba tayo ng partner, napakadakila ng mga sinasabi natin, diba? Why not pray like the tax collector? Yung tax collector po, alam naman po natin, yung panahon nila, is maruming tingin sa tax collector, magdaraya, magnanato, lahat na po ng negative, diba? Pero kung nanalangin po siya, sabi po sa text ng yumupo lang po siya. Nakaupo siya yumupo, tapos yung dibdib niya, nakapas niya, sabi niya, Lord, isa ako makasalanan ng tao, patawarin mo ako. Humble lang. Wala ko siya, hindi ko siya tulad ng Pariseo ng tumayo at wala ko doon. So, he prayed deep from his heart. Hindi ko siya sabi na kahit wala nakakita. Wala na akong sinabing boses. At nanalangin siya ng sincere, ng totoo. At hindi ko siya nagbuhat ng bako, Lord, tax collector ako, nagingin ako ng ganito, nagawa ko ng trabaho, hindi. Wala ko siya sinabi doon. At he stayed humble. Yung ginawa ng tax collector. So, nakita po natin yung difference between the Pharisee and the tax collector. Diba ho? Mas masasabi mo ba natin sincere yung ginawa ng tax collector o mas sincere mo ba yung Pharisee? Yung doon para sa atin.
So sa ganitong paraan ng mananalangin natin makukuha ang gantimpala ng pinangako ng Diyos. Yun po ay to please God, hindi po ang tao. So we don't need to be like the Pharisee na kailangan lahat nakakasip. Hindi rin po kailangan natin maging tulad ng Pharisee na lahat nakaka-hear. Hindi, at most importantly, we need to be sincere sa pananalangin sa Panginoon. Sabi po sa John 1, chapter 9, verse 31. 1, chapter 9, verse 31. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. So, may naman doon, hindi yung pinapakinggan ng Diyos yung mga kasalanan. Mas pinapakinggan mo ng Panginoon yung mga tunay na sumasamba sa Kanya, yung mga taong sincere at heart, at hindi po puro pakitang tao lang. Amen po? Tayo po ay gawa muna sa ating point number 2. Sa verse 7 po, at sabi po dito, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga higtil. Akala nila pinapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. So, gaya ng mga higtil, no, nananalangin po sila ng paulit-ulit pagiging mga Diyos-Diyos nila, nag-ano, ganun po. So, sa modern day po natin ngayon, parang medyo makaka-relate po yung mga, pagkukumpara natin na, yung mga hindi sa Katoliko. Pagkukulat sa atin, isang maganda example po yung Rosary. Lahat po na-experience naman na natin yung Rosary. Alam naman po natin lahat po ano yung Rosary. Pag ganun na lagi po kayo ng Rosary ko, dati po nung sa high school, sa Catholic school, elementary pala. So, record kami magdasal ng Rosary, makabisa din namin joyful mystery. So, ang pala tayo po, 10 Hail Mary tayo. 10 Hail Mary, tatlong glory be to the Father. Tapos meron pang words, gano'n sa sis. So, may ganun pa, lahat po yung kailangan kabisado mo. At sa ulitin mo na 10 beses, so aabuti ka ng 15 minutes. Parang nakakaumay naman yun na Hail Mary, So, ganun po yung ginagawa ng mga Katoliko. Siguro tayo diskusyon na hindi ganun din po. Paulit-ulit yung sinasabi. Hanggang sa hindi nila, yung paulit-ulit yung sinasabi, nawawala na ng kabuhan, nawawala na ng sense. Kumbaga, hinasabi mo na lang yung para matapos yung kasal. Same sa pag-alasal ng Rosary na naalala ko rin. Dinadasal na lang namin para matapos eh. Na sobrang haba sa Hail Mary. So, nawawala ng kabuluhan. Diba? Hindi ho, biblical. Iba pa yung nakapaloob sa panalangin, hindi ho biblical ba? Nimbento lang ho talaga ng mga tao, pinagtugtong-tugtong, sabi ko, Holy Mary. So, wala naman niya sabi sa kanyang. So, mga ganyung bagay, no? Tsaka, may mga santo pa ho dinadasalan. Pwede naman natin i-diretso kay Lord. Bakit mo natin papaikot-ikutin pa kay Mary? Mary, Great Mary, o sa mga ibang santo, si Bakit? Pwede mo kami noon, meron pa kami St. Francis of Assisi, pray for us, St. Padre Pio, mga ganong bagay na hindi ko wala ko magulo. Yung ginagawa ng mga hindi noon, diba? Namin, paulit-ulit, pwede naman natin diretsuhin. Pwede mo tayong, sa point number 2 pala, ang be straightforward with God. Sorry. Sa point number 2, be straightforward with God. Ang ibig sabihin na straightforward, easy to understand. Or easy, straightforward, direkta. Diba? Bakit kailangan pa namin paikot-ikutin pa, padaan kung kanino, pwede naman natin diretso sa Panginoon. Diba? Nainkamay na po ba natin yung meron paulit-ulit na nangihingi ng sinasabi sa atin? Mostly sa dalawang bata, kapag kibig sa ibang tayo sa D. Hindi mo kaya na, D. Hindi mo gano'n ba? Kaya naman, D, hindi mo okay. So, pag ako naroon din, ulit-ulit. So, gano'n din sa kailangan ko siguro pati kay Lucas. Nani, nagdagay ko ito. So, ulit na naman mamaya. So,
Nakakainis. Di ba? Pag paulit-ulit na sinasabi sa atin, nakakainis, di ba? Parang ganito, na-express ba? Kat, salamat ka ta. Kat, may ka ta. Kat, tayo ka. Kat, tayo. Kat, siya ka. Kat, ganito ka. Di ba? Nakakainis pag paulit-ulit sinasabi yung pangalan. Minsan, na-express ko rin natin sa pananalang, di ba? Paulit-ulit tayo, or minsan na-session na sasabi natin, bakit hindi po tayo mag-straightforward sa ating Panginoon? Be direct to the point. Diba, pag may kausap po tayo, ayaw natin ng paligoy-ligoy. Parang gusto natin sabihin, pumunta ka, right, ganito kasi ganyan. Angat ka sa ulo, pwede bang para ikaw na ako, pasensya. Ano ba yung brother? Ba't di mo pa ako diretso rin? Di ba? Sabi mo lang pala pwede ba magpalibro ng tapsilog? Tayo pa pinaligoy. Diba? Be direct to the point. Be straightforward with God. Diba? Sabi po sa Mateo chapter 7 verse 8. Mateo chapter 7 verse 8. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So, basic na basic. Kung ano kailangan, direct na lang natin sa Panginoon. Be simple. Diba? Sabi, pag humingi ka, tatanggap ka. Pag humanap ka, tatakbuhan mo ito. Hindi na paligoy-ligoy pa. Wala akong masama. Mga kapatid mo, paulit-ulit ng salita. Lalo na pag sa ating Panginoon. Lalo na if we really believe, pag gusto natin sinasabi, Lord, napakadakila mo. Lord, salamat. Yun ay mga bagay na walang masama ko doon, mga kapatid. Dahil doon po ay necessary na pagbibigay puri sa ating Panginoon. Wala akong masama doon. Diba? Ang hindi mo maganda yun, wala akong unnecessary na kung minsan. For example, no, kakain na tayo. Kuwari, sabi sa akin, sige, pakipanalangin mo pagkain. Rose, pakipag-pray. Dahil ikaw naman, todo ka. So, pinag-pray yung pagkain. Baboy. Pinag-pray mo pati yung nagpalak sa baboy. Pinag-pray mo pati yung naging kulungan ng baboy. Lord, salamat sa naging kulungan niya. Dahil kaya sumarap ng ganito. Pinagpati yung hose at yung tubig na pinagdigo sa baboy. Pinag-pray mo. So, medyo unnecessary na ho yun. Diba? Yun po yung sinasabi, napakapaligoy-ligoy. Walang sense, walang magtuluhan. Hanggang doon sa pigs na kinain ng baboy, pinagpasalamat ko. Diba? Meron ako kasama na sa JIM, bago dito, sa Project 8. Pag nag-pray ho siya, hindi nakaka-inspire. Medyo nakaka-inis o para siya yung datingan. Kasi, ayun nga, example, mananalangin siya. Minsan ay inis sa ibang tao sa haba ng prayer. Kasi pag-pray mo na yung pagkain, saan na pupunta, gaya ko doon, isang pa rin nauuka. So, pinapatagal, pinapalalim para lang mabasay na holy. So, hindi ko nakaka-inspire minsan yung panalangin ganun, parang panalangin ng pariseo. So, mas mainam po, let's be simple. Lord, salamat sa pagkain ito, sa biyaya ito, at maging kalusugan para sa akin. Kasi alam naman ng Panginoon, kung ano yung nais natin sabihin, hindi natin kailangan pa din buhay pa. At sa tanong, anong ulam? Yan ba yung may baboy, may itlog, may suka, may toyo? Pwede naman sabihin na adobo, yung diretso. Parang gano'n po. So, be direct and on point with God. Hindi po ito tagalingan ng pag-pray. Hindi po ito contest. Hindi po ito competition. Hindi po ito pabanguhan ng mga salita. Hindi din yung palaliman ng pagkatagalog sa manalangin. Ang usapan mo dito, yung puso, paano tayo manalangin. The Lord does not need unnecessary powerful words. But kailangan na po ng Panginoon ay simple, direct, at straightforward na punto natin pag tayo mananalangin. Hindi may maraming mga kabuhan, hindi may maraming ano ba. Mas mainam, diretsyo. Kung inilalaman ng puso natin, direct to the point. Yeah. So, yun po ang ating point number 2. Sa ating point number 3, sabi po dito, be very precise with God. Be very precise with God. So, be precise, accurate. Talagang sakto. Sa
Sabi po sa verse 8, huwag ninyo lang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Huwag niyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Kadalasan po sa isang sitwasyon, mas nauna po yung reklamo natin. Ano may nangyari? Bakit siya gano'n? Bakit itong gamit ko ganito? Bakit sila pwede? Bakit ako hindi? Bakit siya pinapamura ng mga tao? Ako parang hindi. Madalas yung nauuna yung bitterness at ingay sa ating mga puso. Bago tayo mag-complain mga kapatid, bago tayo mag-reklamo, bago tayo magtampo, o bago tayo magalit, ang tanong po dyan, pinag-pray po ba natin? Panginoon, o inassume mo lang, inassume lang natin na alam na ni Lord yun. Bagay na kailangan natin. Madalas tayo nag-complain. Bago natin complain, bago tayo complain, natanong mo ba natin sa sarili natin? Alam na ba ng Panginoon yun? O inassume lang ba natin na alam na ng Panginoon kung pinag-pray na natin? Pinag-pray natin. Yung mga bagay po kasi na nauuna yung bitterness. Kesa tinanong natin sa sarili natin, napag-pray ko ba ito kaya ganito yung naging sitwasyon? O inassume ko lang na alam na ng Panginoon na ganito yung sitwasyon. Well, alam ng Lord kung ano yung mga kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano yung mga need natin. Alam ng Diyos yung sitwasyon natin. Parang tayo sa mga anak o mahal natin sa buhay. Alam natin kung ano yung pangangailangan ng mahal natin sa buhay, di ba? Alam natin yan. Pero minsan, inaantay lang natin sila magsabi. Pero God kung ibibigay din naman mo natin. Kasi napatanong din muna tayo. Di ba? Di ba? Kasama mo sa atin, sa mga bata, sa mga anak nyo. Alam naman natin yung pangangailangan sa eskwela ng mga bata. Nakaready na tayo eh. Minsan may pambili, goods na eh. Naantay lang natin na kailangan mo lang nito. Kailangan mo ng additional bao. Diba? Alam natin sa puso natin, yung pangangailangan ng bata. Pero inaantay lang natin na magsabi sila, para sa mga kapatid natin. Alam natin na kailangan ng kapatid natin to. Diba? Kailangan ng respect. Inaantay lang natin sila magsabi. Diba? Pero alam natin, gaya ng Panginoon, hindi siya nagpapalambing ko na. Inaantay lang tayo ng Panginoon lumapit, panalangin sa Kanya. Madalas alam natin, diba? Yet, inaantay pa din natin na sabihin mo na lang bago natin ibigay. Kaya magandang tayo po, same sa Panginoon, alam ng Diyos, inaantay niya lang tayo lumapit sa Kanya. Diba? Inaantay niya lang, hingin natin sa Kanya accurately and precisely kung ano yung kailangan natin. Sabi po sa John 14, verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Provided, tayo ay lumalakad ng path of righteousness. Gagawin mo ng Panginoon kasi kung tayo hihiling sa Kanyang mananalangin. Inaantay niya lang kung tayo magsabi sa Kanya. Diba? Inaantay niya rin muna tayo humingi ng tawad sa Kanya. Isa, kahit gano'n lang pinamahal, kuwari may lakad kayo, kuwari may lakad kayo kumaya. May nagkatampo ko ngayon ng beses ko, so tuloy pa rin yung lakad mo, inaantay mo lang tayo muna mag-sorry sa akin sa beses. So mga ganas yung araw, pero tuloy pa rin kayo. O kung di pa siya mag-sorry, lalapitan mo siya, tara na, kasi. So yung ganas yung araw na inaantay ka lang, humingi ng tawad ng Panginoon, ibigay rin naman yung gusto mo. Inaantay lang tayo, lumapit ng Lord. O inaantay muna ng Panginoon na mabasag yung puso natin bago tayo iahon ng Lord sa sitwasyon natin. Yung ganun sinala, diba? Para sa mga bata, inaantay muna natin madapa. Diba? Yung gabi kahapon, may nahulog sa siya namin. So, natupunta yung kamay niya, so punta yung puso. Sinisita na namin mag-asawa, huwag malalaglag ka. Nararakit siya na pala yung dalawa. So, bumagsak, slow motion. Siya na nasa stroller, pagkabagsak ni Gab-Gab, siya na umiyak. Tama ko rin tao. Ay, ba't gano'n? Sabi ko kay Gab, di ba? Kasi, ginabihan ka na.
So, same sa Lord. Inaantay ng Panginoon, mabasag po na yung puso natin bago tayo iahon. Kasi, we need to be precise kung ano yung kailangan natin sabihin sa Kanya. Lord, aahon mo ko sa puso nito kasi ganito yung nangyari. Lord, patawarin mo ako, nagawa ko to, gawa namin yon. So, kung nanagrado tayo, pag sinasabi natin sa Lord, accurate yung kailangan natin sa Panginoon. Ginagawa naman po ng Panginoon, kailangan natin mapit. Kasi madalas, inuuna muna natin gumalaw tayo ng pansarili natin eh. Madalas, inuuna natin gumalaw ng walang panalangin. Kaya ako yung hindi yung nagiging maganda yung resulta ng ginawa natin. Diba? Nauuna yung complaint, angerness, bitterness, kaysa manalangin tayo. Kaya ending result kung ginawa ko natin, hindi yung maganda. Diba? Kung kaya mo tayo pasag na basag, saka lang mo tayo lalapit sa Panginoon, saka mo tayo magdalisan, nananalangin sa Kanya. Diba? Parang bata ko na, antayin mo natin masaktan, tapos iiyak, saka tayo sorry sa Lord. Saan ganito tayo? Diba? Hindi tayo nagiging precise sa ating Panginoon, hindi tayo nagiging accurate. Hindi natin nilalapit sa Kanya directly. Pag sinasabi natin, Lord, bahala ka na, alam mo na yun eh. So, ang gusto ng Panginoon, detalyado mo. Diba? Alam mo ng ating Panginoon ang makakabuti para sa atin. Need lang natin lumapit sa Kanya para maiwasan ang mga heartbreak. Alam mo natin ang kapangyarihan ng panalangin ay wala ako sa mga salitang binibitawan natin. Wala din ito tungkol sa kung ano yung ating pinapanalangin. Wala din ito kung paano tayo nanalangin. Ito ay nasa paraan ng pag-usap natin sa Diyos. Kung tayo po ay naging sincere, kung tayo po ay naging straightforward sa Panginoon, kung tayo po ay naging precise sa ating Panginoon, ito mo nakikita ng Panginoon. At ito po ay two-way conversation dati natin. Hindi lang po ito kung tayo hindi lang pag tayo nananalangin. Hindi po ito yung hindi lang pag tayo nananalangin. Importante po na pinapakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon. Pagkatapos natin sabihin, Lord, saan ba ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Sabi naman ng Panginoon eh. Hindi man agad-agad, hindi man literal na may yung so, kailangan natin maging sensitive. Sasagot po ang Panginoon. Hindi lang po kailangan po tayo ng bida. Importante po dyan na mas bida ang Panginoon. Importante na mas bida ang Lord at mas bida ang plano niya kaysa ating mga mundong agenda. Kasi sabihin mo natin, Lord, pwede ba ako muna? Wala po dapat gano'n. Dapat, hanggang maaari, Lord lang. His will, and only His will be done. Ito po ay two-way conversation na dati natin mga kapatid. Hindi po tayo lang lagi. Hindi po tayo lang. Hindi po sila lang. Dapat two-way conversation. Ikaw at ang Panginoon. Tayo at ang Panginoon. Diba? Tayo po yung maging simple. Kung yung kailangan natin sabihin natin. Sabi po sa ating last verse, Matthew 21, verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So, kailangan lang po natin maniwala. Sa kapangyarihan ng panalangin, huwag tayo magkulang mga kapatid. Pag sinabi mo ng Panginoon, gagawin mo. You just need to believe. At yung tatlong bagay po natin naroon ngayon. Be sincere, be straightforward with God, and be precise with God. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po sa umalang ito. Panginoon, ito po ay nakasama namin. Kami po ay nakapagiging ng salita. Salamat po sa mga bagay na ituturo. Kailangan po namin po Diyos. Turuan mo nga po kami kung paano po maging sincere sa inyo. Kung paano po kami maging straightforward, Lord. Kung paano po kami makapanalangin ng sakto, accurate, precise sa inyo. Kailangan po namin tutulong po kami gabayan sa aming journey, Panginoon, sa pagpapalalim sa inyo. Huwag po kaya tayo po may matangin na kaaway para nasa po sa amin ang kapangyarihan ng panalangin. Salamat po Diyos at patuloy ka natin pagpapagyan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's pray, brothers and sisters. Let's continue to pray for this. Okay? Siyempre, same prayer item tayo mga panalangin natin ito. Okay? Pray for the youth ministry. Youth as impact mamaya yan. Okay? So, hindi pa ito yung talagang galing yung youth na
ulit tayo, strengthening the youth pa rin. Pero nakikita natin yung bunga sa mga kabataan. So please, join us, ipanalangin natin ang gawain ng ating Panginoon. Mamaya